And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest at nakakabahalang balita mga kapatid na aking nasagap ngayong araw sa mundo ng social media. And ito guys hindi po biro itong akusasyon na ito, no? Na kumakalat ngayon laban kay former President Duterte na di umano mga kapatid, isa siya sa nakikinabang dito sa mga babaeng biktima ng human trafficking na kagagawan nitong demonyong pastor mga kapatid na si Apollo Kibuloy. Biruin mo yan mga kababayan, dating presidente involved sa human trafficking, at hindi lang basta involved mga kapatid. Isa pa sa mga humalay dito sa mga babaeng biniktima nitong demonyong pastor na si Apollo Kibuloy. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at makilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Samantala, bago natin balikan ang mga kaganapan sa House Quad Committee hearing, ibinunyag ng isang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pastoral o ang mga taong nakikinabang rin sa human trafficking ng mga biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. Grabe, Ayon parito, ang yaman at blessings umano na mayroon ng pastor ay ibinabahagi niya sa mga taong malalapit dito, kabilang na ang dating Pangulo. Ibig sabihin mga kapatid, merong prostitusyong nangyayari dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Kung totoo man, itong balita na ito. Anyway, tuloy natin. Buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy. Okay. Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At grabe mga kapatid, nilalako yung mga babaeng galing sa nilalako ni Kibuloy yung mga babaeng nakuha niya sa pamamagitan ng human trafficking, Nilalako niya mga kababayan dito sa kanyang mga kaibigan, at isa na nga dyan mga kapatid, si former President Duterte. And ito guys naniniwala ako sa balitang ito na lihitimo to mga kapatid, dahil ang nagsiwalat mismo nito walang iba kundi itong si Arlene Stone, na biktima ni Kibuloy mga kababayan. Biruin mo, 14 years old pa to noong una itong halayin ni Kibuloy mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali, 14 years old. Isa to mga kababayan sa star witness dito sa mga kasong kinakaharap ngayon ni Kibuloy. Kaya malakas ang paniniwala ko mga kababayan na lihitimo itong kanyang sinasabi mga kapatid, na itong si former President Duterte ay isa sa nakikinabang mga kababayan sa mga babaeng binibiktima nitong demonyong pastor na si Apollo Kibuloy. Tuloy. Ganon? sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Ito ang Ibig sabihin mga kababayan, hindi lang si Digong. Kasi nga mga kapatid, kung sisisirin natin, maraming close friend si Kibuloy, si Bato de la Rosa, si Bongo, itong dalawang barakong anak ni Digong na si Basti at si Pulong. Biruin mo mga kapatid, inaalok, pinapapili lang sila kung sino sa mga babaeng ito ang gusto nilang tikman. Sa madaling sabi, merong prostitusyon na nangyayari mga kababayan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. And baka nga siguro mga kapatid, napilitan itong si Kibuloy sumuko nitong nakaraang operation ng PNP dyan dahil mga kababayan, natatakot siya na baka madiscover ito ng kapulisan dyan pag hindi pa siya lumabas. Diba? Kasi nga mga kapatid, diba? Merong isang building dyan na gusto sanang i-operate ng mga
PNP sa loob dyan ng Kingdom of Jesus Christ. Na kung saan, yun yung naging dahilan mga kababayan kung bakit napasuko ng wala sa oras si Kibuloy. Dahil ayon nga doon sa ultimatum na binibigay ng PNP mga kapatid, pag hindi ka sumuko sa loob ng 24 hours, mapipilitan kaming buksan itong building na ito. At dahil doon mga kababayan, sumuko si Kibuloy. Oh. Kung matatandaan nyo rin mga kapatid, according sa kwento ni General Torre, merong isang part dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ na kung saan puro babae mga kababayan yung nakatira sa building na yan, at tanging si Kibuloy lang ang nag-iisang lalaki na merong kwarto na pinapalibutan mga kapatid ng mga kwarto ng mga kababaihan. At meron pa nga itong lagusan di umano mga kababayan diretso sa kwarto ni Kibuloy. Oh. Ngayon kung pagbabasihan natin itong sinasabi ni Arlene Stone mga kapatid, parang tumutugma. At para na rin kino-confirm ni Arlene Stone mga kababayan na meron ngang prostitusyon na nangyayari dyan sa loob mismo ng Kingdom of Jesus Christ. At isa sa mga parokyano dyan mga kababayan ay itong si former President Duterte. Di ba? I mean, itong sinasabi ko dito mga kapatid, analyzation ko lang ito base dito sa sinasabi ni Arlene Stone at base din doon mga kababayan sa sinasabi ni General Torre noong mga panahon na ino-operate pa lang nila itong si Kibuloy dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Parang nagtutugma kasi mga kababayan. No? Parang nagtutugma mga kapatid. Kung tama nga ang hinala ko mga kababayan, merong prostitusyon na nangyayari dyan sa loob mismo ng Kingdom of Jesus Christ. And baka nga itong mga DD-shit vloggers mga kapatid ni Kibuloy ay tuloy-tuloy din ang pagpaparaos nila dyan noong nakaraang noong nakaraang manhunt operation ni Kibuloy kasi nandyan sila eh. Oh. Sa madaling sabi mga kababayan, baka marami din silang natikmang mga babae dyan, no, na nilalaboy nitong Kingdom of Jesus Christ sa loob mismo ng compound dyan, no, sa KOGC. Oh. Kung kaya't itong mga vlogger na ito talaga namang todo suporta mga kababayan kay Kibuloy. Kasi baka lahat ng luho, lahat ng pleasure mga kababayan ay pinoprovide nitong Kingdom of Jesus Christ para lamang proteksyonan itong si Kibuloy. Hindi malayong mangyari yan mga kapatid. Lalo na't itong mga DDS vlogger mga kababayan mukhang mga manyakol pa. 'Di ba? Mukha pa lang wala nang gagawin tama 'Di ba? Anyway, tuloy muna natin 'to. Isiniwalat ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Arlene Stone. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, ipinaliwanag ni Stone na tumutukoy ang pastoral sa mga miyembro ng KOJC na mayroong physical relationship kay Apollo Kibuloy. Okay. Dagdag pa ni Stone, galing mismo sa leader ng KOJC na anuman ang kanyang blessings ay ibabahagi niya ito sa kanyang malalapit na kaibigan, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. But as far as I know, pagdating sa mga pastoral, ganun din kung sino yung magugustuhan ni Duterte o ni dating Pangulo doon sa circle na yon ay binibigay. Sinubukan kunin ng... Kala mo ulam lang no? Kala mo ulam lang Oh, ito mo, ano gusto mong kainin dyan? Ibibigay ko agad sa'yo. Oh. Parang ganun lang yung sistema mga kababayan no? At ang mas malupit dito mga kapatid, dawit pala si former President Duterte. Oh, biruin mo yan. Biktima ng human trafficking, no? Tinitikman ng dating presidente. Oh. Ginagawang parausan ng dating presidente mga kapatid, itong mga biniktima ni Kibuloy. Oh. Saan ang konsensya mo, Mr. Former President? Hindi ka man lang naawa. 'Di ba? Kung sakali mang totoo ito mga kababayan, panigurado, itong si Digong mabubulok to sa bilangguan mga kapatid. Diyan na yan pipirmahan ng huling kanya, ng huling bulate mga kababayan. Grabe
ginawa nilang parausan itong mga babae na biktima ni Kibuloy. And hindi lang si Digong yan, mga kapatid. Gaya ng sabi ko sa inyo, according kasi sa sinabi ni Arlene Stone, mga malalapit na kaibigan. Mga. So ibig sabihin, hindi lang si Kibuloy. Lahat ng mga malalapit na kaibigan ni Kibuloy, mga kababayan, nakakatikim pala ng putahe dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon mismo yan kay Arlene Stone. Ibig sabihin, merong senador or merong mga senador, no, na pumupunta dyan tuwing nangangailangan sila, no, ng babaeng pararausan nila, mga kapatid. Tuwing sila ay tinatawag ng kanilang laman. Di ba? Klarong-klaro, mga kababayan. According kay Arlene Stone, mga ibig sabihin, hindi lang talaga si Digong. Meron pang ibang mga public officials dyan, mga kapatid, na nagpaparaos, no, tuwing tinatawag sila ng kanilang laman. Merong mga senador, merong mayor, merong congressman, no, na pumupunta dyan para magparaos. Kaya dapat yung KOGC siguro, mga kababayan, buksan uli at imbestigahan. Di ba? Kasi ako naniniwala ako, mga kapatid, ang dami talagang mga hindi magandang nangyayari dyan sa loob ng compound na yan. Di ba? Mamaya dyan may mahukay pa silang mga kalansay. Kasi meron daw itong tinatawag na angels of death, mga kababayan. According sa PNP, hindi daw imagination yung angels of death na yon. Yun po ay totoo. Nag-i-exist daw yung mga angels of death na yan, mga kapatid. At yan daw po ang kumikitil, no, sa mga buhay ng mga taong sumasalungat kay Kibuloy. At doon pa lang, mga kababayan, sa ultimatum ng PNP, na kung saan yun yung nag-trigger kay Kibuloy para lumutang, malaking pala isipan na yun sa akin, mga kapatid. Yung sinabihan siya ng PNP na pag hindi ka lumabas sa loob ng 24 hours, no, mapipilitan kaming pasukin ang building na ito. At dahil doon, mga kababayan, lumutang si Kibuloy. Takot siyang buksan yung building na yon. Ibig sabihin, mga kapatid, merong tinatagong sikreto or merong tinatagong baho yang si Kibuloy na yan, no, dyan sa loob ng kanyang compound. Na siguro mas mabigat pa yung kanyang mga kakaharaping kaso kung yan ay ma-discover ng ating mga kapulisan. Kaya wala siyang choice kundi lumabas. Ginawa na lang ng drama, no, yung kanyang paglitaw. After magbigay ng ultimatum ang PNP, hindi natin madidinay ang katotohanan, mga kapatid, na dahil sa ultimatum na yon, napilitan si Kibuloy. No? Regardless kung anong drama ang gawin nila dyan, no, isa lang ang naging cause nun, binigyan siya ng ultimatum. Pag hindi ka lumabas sa loob ng 24 oras, no choice kami. Itong building na ito, bubuksan namin to. Na kung saan, mga kababayan, yun yung nagtulak kay Kibuloy para sumuko na lang. Marami talagang hiwaga dyan sa loob ng KOGC. Dapat lang talagang buksan uli yan, mga kapatid. Anyway, tuloy muna natin to. Ang DZRH ang komento ng kampo ni Kibuloy at ni dating Pangulong Duterte, pero wala pang tugon hanggang sa kasalukuyan sina Attorney Israelito Torion at si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Samantala, sinabi naman sa DZRH ng Legal Counsel ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino na hindi mo na magkokomento ang panig ng KOJC sa anumang issue. Para sa MBC. Palusot na lang yan. Pero alam niyo, mga kapatid, kung titignan natin ang karakteristik ni Digong, ni former President Duterte, mahilig siya sa babae. Kaya itong sinasabi ni Arlene Stone, mga kababayan, malaki ang chance talaga na totoo talaga to. Mahilig si Digong sa babae. Siyempre ba naman, mga kababayan, ikaw ba naman hainan siguro ng iba't ibang klaseng putahe? Abay, mapapaisip ka talaga. No? And
ito kung titignan natin mabuti ang karakteristik ni former president at ni Juan mga kapatid, ni Kibuloy, pareha sila may criminal minds 'Di ba? Pareha silang may utak kriminal mga kababayan. Kaya hindi malabong nagkuan yan. Hindi malabong totoo yung sinasabi ni Arlene Stone patungkol dito kay former President Duterte at kay Kibuloy. Baka nga pinagsalu-saluhan nila yung mga biktima ng human trafficking ng mga babae. 'Di ba? And sana, magkaroon ng hearing dito mga kapatid patungkol dito. Malaking kwan yan. Malaking revelasyon yan mga kababayan. Nako. Ay, nako. Believe na talaga ako sa kung sakali mang ma-prove mga kababayan na legit talaga at totoo tong sinasabi ni Arlene Stone. Believe na talaga ako mga kapatid sa kademonyohan nitong ni Kibuloy at nitong ni former President Duterte. Believe na talaga ako mga kababayan. Sila na talaga. Sila na talaga ang maghahari sa impyerno niyan mga kapatid. Anyway mga kababayan, hanggang dito lang ang video na ito. Kung nagustuhan niyo pa ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.